Kabalo mo ko, alam ko ba, how he took his oath seriously. Gihimo niya ang tanan para sa Pilipino. Gusto niya may maayos na buhay ang bawat Pilipino. Gi-make sure niya na ang mga tao maka-avail sa medical assistance when he was president. Gi-make sure niya na before mulanding ang bagyo, naana siya dito, mag-una na siya dito. Katong sa Marawi, gi-make sure niya mapala ang kagubot. Even sa iyang katigulangon, naningkamot yun siya, katong siya naglingkod na presidente. Miski nakapoy siya, wala mo kabalo na during the time na pandemic, almost failing na iyang health. Pero gusto gito niya mag-cabinet meeting pa rin. He does not care kung magka-COVID siya. He doesn't deserve this kind of treatment. Di na magani, gusto na siya trabaho, di na gusto mo dagan o papolitika. Ang tao lang si pamugos niya, kinakatilaw mo sa kind of leadership na iyang ihatag. You may find his mouth very foul, masulti siya o kuan, igo naman siya mag-isog. I remember that time na ginan ako, ayuhan ng Pasig River. Ginan ako na siya, dali naman na, pag-isog-isog naman ka, maura man na iya ka. Ang isog-isog niya na resulta. Maayong tayo nag-inabuso na siya during sa iyang presidency. Wala nag-abuso. Wala ngawat. Ipakubaba siya, miski presidente na siya. Makita niya mo siya ang tao. Naluhi ko kay pagkaon na lang ang gusto. Bili niya siya materialistic. He doesn't care kung naa siya kwarta o wala. He doesn't care kung sa iya ang isuot. Daan. Kapalong sa akong pagtabang. Kasi kaluoy na lang ang tao. Kaluoy na lang. Abuso. Grabe. Abuso. Sa simple lang ay ang gusto. Deprive ko ninyo. Simple lang kayo ang gusto na. Deprive, miski gipatay na ang tangi mo siya. Dito. Kidnap ninyo. May 80 years old na siya. Kamalang mo pa sa ibang health. Wala tanan. Wala ka ni medisina. Kagikan mi sa Hong Kong. Good for 3 days lang iyang dala. Pati sa Nina. Tapi buso. Grabe. Wala mo na siya ni-trigger o pusil. Maski isa. Wala mo na siya gi-pusil. Wala mo na siya gi-bunggam. In-accusations ng haing kabuo. Asa man ang haing. Wala mo ganun niya magkiti. Siguro nung nahin na gina-accuse siya. Ako gani, grabe gani. Gulo na lang yung bulhok na nilagay sa Pilipinas na iyang natawan. Yung anak pag nilabuhat mo rin sa mga... Hindi ko katulog, hindi ko makapulog sa sariling balay. Balo ka ba? First night na ako gikan sa katungtag about na mo uguan. Wala lang ako nakauli sa among balay. Plano-plano na lang ko sa ako matulog. Nangihap lang ko. Wala ko kabalong sa ako. Wala ko kabalong sa ako. Haluin ako kayo ultimo pagkaon na nga ba? Minisaya lang ang gustoan na. Kung ba naghandog o mansyon ka na siya gingay. God. Lang. Maghangulo ko sa inyo. Di tag-undang hanggang di siya bumalik. Ayaw ginug-undang, di tamo-undang. Please continue to pray for him. And for us, na maam sa namot eh. Tabang, Pilipino, tabang. Pero lahat ng gano'n sa luwasan komunikasyon na sumusuporta sa tatay ko na binigay sa Dilihan at ibig ko pinatunggal sa Netherlands
doon sa ICC ng itong administrasyon na ito. Magandang araw sa inyo. Mahirap yung sitwasyon namin ngayon. Gusto ko sana na nandyan ako. Yun nga lang, may binapantayan ako na syudad at Davao dahil ako ang alkalde dito ngayon, so hindi ako nakapunta. At medyo pakiramdam ko, may gagawin sila dito sa lugar, kaya hindi na ako makapunta dyan. Sayang na hindi ko kayo makikita at makakausap ng personal. Pero gusto ko magpasalamat sa lahat ng ginagawa niyo para sa tatay ko. Gusto namin siyang makita para makabalik ng Davao at maka-uwi sa bahay niya, sa kwarto niya. Wala namang ibang gusto yung tatay ko kasi mag-birthday ngayon 28, 80 anyos na. Yung gusto lang talaga namin sana na bumalik na nandyan pa, yung hihinga pa. Kung may kasalanan man talaga siya, sana naman talaga, dahil Pilipino naman tayong lahat, dito na lang sana yun sa mga korte natin husgahan ng tatay ko. Yung masakit doon, hindi na namin nakikita ngayon. Kung magbibisita kami, pupunta pa kami ibang bansa, mahirapan. So, gusto ko lang sabihin talaga, nakita ko lang simula nung kang KOJC pa, yung Pastor Kibuloy, hanggang dito sa sa tatay ko, abusado talaga. Abusado, tapos ayaw dumaan sa saktong proseso. Medyo kailangan natin mag-ingat ngayong panahon na ito dahil kailangan natin tingnan yung sitwasyon ng maayos. Kasi ako, nakakarinig lang ako ng mga istorya ng Marcelo. Pero ngayon, hindi ko alam kung ito na ba yun. Pero sa nangyayari at nakikita ko at nararamdaman ko, para sa Marcelo na naririnig ko noong panahon. Hindi pa naman kasi alam ko may mas mga grabe talaga at mga karumandumal na mga nangyari doon. Pero itong Marcos Jr. gustong gayahin yung tatay niya na senior na. Ewan ko lang. Pero gusto ko lang na tingnan nyo ng maayos yung sitwasyon at mag-ingat kayo sa iba kumilos yung liderato ngayon. Yung mga pulis na uutusan, wala magawa. Siyempre, trabaho Manila, wala naman talaga dyan sa mga maliliit na ranggo yung andyan naman talaga kung sino yung nagpapatakbo. So, mag-ingat kayo dyan. Again, gusto ko lang magpasalamat kasi wala talaga akong, hindi ko alam talaga sabihin ko sa inyo kasi apektado talaga ako ngayon, yung pamilya namin sa nangyari. Yung gusto lang namin makita yung former President Digong. So malaking bagay, lahat ng ginagawa nyo, sinasabi nyo, sinusulat nyo, lahat ng suporta na pinapakita nyo, malaking bagay yun sa amin. Kaya salamat sa inyo. Yun lang. Mabuhay kayong lahat.
it was really kidnapping. You see the comments all around the world from experts. Yes. But if you talk to lawyers, they call it extraordinary rendition. But for a family member like me, that's kidnapping. That's forcibly taking my father to another country and illegally arresting him. So that's clearly kidnapping. Ma'am, mag-apply po ba si PRRD ng interim release? That is something that I cannot comment on because it's a legal strategy. So I would leave that to the lawyers if the lawyers would like to talk to the media. But I will not comment on legal strategy. I would also add that because I told him a lot of people are crying, they are depressed, hurt, stressed about what happened and what is happening right now and what is happening in the country. And then he said, sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ang lahat. Yes. So remembering this from kasi I cannot take notes, I cannot take a ball pen and pen. So sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ng lahat, there will be a day of reckoning for all. Mahal na mahal po ang Duterte family ng mga OFW at mga Pilipino po sa bansang Pilipinas. Ngayon, grabe po yung emosyon ng mga Pilipino dahil mahal po nila si PRRD at kayo po. So may mensahe po ba kayo para sa lahat ng mga Pilipino? Yes. Unang-una, nagpapasalamat ako sa lahat ng ating mga kababayan. First off, I'd like to thank all our countrymen for your prayers and your profound support to the former presidents. We can feel your love, we can feel your anger, we can empathize with everyone. Everyone's rage about what happened. And let us not be let us not forget the real issues in our country, and that is that is the poverty, that is corruption, that is the failure of the government to answer the demands from the people about accountability and transparency, and the failure of the government to address peace and security.